The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of the first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. For sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. Do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We prepare for the Holy Mass. Faith builds community. Ang ating pananampalataya should build a community. Our faith should encourage one another so that we can be one, united. That is why faith in the first reading reminds us kung kanilang pananampalataya, it builds community life. Lahat ng kanilang mga ari-arian ay ibinigay doon sa mga apostles and put them at the feet of the apostles, and they were distributed to each according to the need. And that's why ang pananampalataya builds community. Dahil sa pananampalataya, marunong mag-share, marunong mag-care. Ang pananampalataya pala ay to share and to care. So, that's why it builds a community. Tulad ng unang pagbasa. So, kung marunong kayo mag-share, marunong mag-care sa community, walang nakukulat. Dahil kung may kulat sa tinutulungan, hindi tinutulak. Dapat tinutulungan pag may nangangailangan. That's why that is the power of faith. Dahil ang faith, hindi natin tinanangailangan sa sarili. Ang pananampalataya, tinitingnan ang kapwa, yung mga nangangailangan. That's why in our in the first reading, sa community, model community. So walang nagkukulang dahil pag may nangangailangan, tinutulungan. And that's the power of faith. Ang faith knows how to care, knows how to share. And second, faith obeys the will of God. Ito yung ipinakita sa ikalawang pagbasa. For the love of God is this, that we keep His commandments. And the commandments are not burdensome. Ang commandments ng Panginoon, hindi pabigat. Because commandment gives life. It inspires us. That's why faith, if we have faith,
then we have to obey the commandments of God. Para sa linan dito, God will love God and obey His commandments. So, we believe. So, ang commandments pala ng Panginoon ay hindi pabigat. Ito ay lalong napalaya ang ating sarili. Pag sumunod tayo sa batas ng Panginoon, lalong napalaya ang ating buhay. Pero pag hindi sumunod, maraming mabigat. Bigat. Dahil walang pagmamahal, kulang sa pananampalataya. That's why the greatest commandment is to love God and to love our brothers and sisters. So faith, therefore, is to embrace the will of God, the commandments of God. Dahil ang buhay natin sa Panginoon na, kasi meron ng transformation. That's why yung binyag, it transforms us from worldly to become spiritual person. Pero kung manatili tayo na makamundo, ang hirap naman to, daming commandments. Ang hirap bakit ganito, daming batas. Pero kung may pagmamahal, ang batas hindi napabigat dahil alam natin ang batas pala ay nagbibigay sa atin ng kalayaan, ng pag-aan ng buhay. The more we follow the law, the more magaan ang buhay. Imagine, di ba, pag walang batas, ibig sabihin kung walang batas, only the strong ang manamit. Kawawa naman yung manihina. Dahil sa batas, naging patas. Dahil sa batas, napagaan ang buhay. Look at before, di ba? Yung mga barbaric times. Pag walang batas, yung mga malalakas. Dahil mahina ka, sila palakas. Parsulin mo sila. Kapapagod yung buwis, bigay ka ng buwis. At kaya ngayon, sa batas, meron ng batas, naging maayos ang buhay. That's why yung buhay natin, hindi naging maayos, dahil hindi tayo sumunod sa batas ni Lord. Ang gusto natin yung sarili ang masunod. Pero pag sumunod tayo sa batas ng Panginoon, maging maayos. Hindi lang ang sarili, but maayos ang community. Because hindi na inisip ang sarili, dahil ang pananampalataya, hindi inisip ang sarili, iniisip ang community. And thirdly, faith heals our doubts. Diba? Yung unang igagat sa Ebanghelyo, nagpakita ang Panginoon sa mga alagad. Pero may absent doon sa mga apostol. Sino yung absent? Si Thomas. Maka siya, nalungkot na. Wala na. Saan kayo nagpunta si Thomas? Kasi sila nandun lahat, yung 10. Diba? Si Thomas sa sobrang lungkot, baka pumunta sa saan-saan. Malungkot na siya. Wala na. Binigay ko yung buhay ko. Lord, baka wala kayo master. Diba sometimes, kung malungkot tayo, sabihin natin, bigyan ako ng time system. Mag-lead mo na ako sa community ko. Ito kasi tayo. Furthermore na, kung iwalite sa community, dapat humihin natin pananampalataya. Diba si Thomas, yung nagpakisabi nila, we have seen the Lord. Nakita namin, Thomas, ang Panginoon. At ang sagot ni Thomas, kayo talaga mga sismosa kami. Hindi naman totoo yan. No? Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nail marks and put my hand into his side, I will not believe. Imagine yung 10 na nakita, di ba? Tomas, nakita namin sila. Dahil si Tomas na hindi na nag-enjoy ng community, humihina yung pananampalataya. That's why the community is important para mapalagok yung ating pananampalataya. Dahil kung mag-isa lang tayo, hindi mananarish ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya will be nourished in community living. Dahil sa binyag, di ba, wala na yung sarili mo, tayo ay naging katawan ni Kristo. Community. Kung hiwalay ka sa katawan ni Kristo, umihina ang buhay mo pananampalataya. Di ba, in the gospel of John, sinabi, away, I am the vine, you are the branches. Away from me, no,
Sabi, you can do nothing. Wala. Maski anong gawin mo, importante sa community. Maski magulo, problema sa community, dahil tao lang tayo, but the center of the community, yung ating Panginoon. Dapat sa community, manakit yung pananampalataya, hindi yung sarili natin. Dahil kasi Tomas, wala na sa community, kumina yung pananampalataya. Pero, a week later, kasama na si Tomas. Diba? Kasi si Tomas, nakita namin. Ngayon, a week later, baka ito yung panahon nila, o usapan doon, nag-gather. Ngayon, kasama na si Tomas at nagpakita ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad, anong sinabi? Peace be with you. Okay? Peace be with you. Yun ang sinabi niya. Ibig sabihin, maski nasaktan siya, nang iniwanan siya sa kanyang mga alagad, may mga hindi naniniwala, nasaktan siya. Siya pa rin ang nag-initiate na peace be with you. Diba? Pero tayo, dahil anina yung pananampalataya, pagkasaktan, siya muna. Siya yung nagkasala. Bakit ako pa yung pumunta sa kanya? Pero pinamasunod. Kasi siya nasaktan, full of faith, nagpakumbaba, nagpatawa. Sana ganun din tayo. Mas binasaktan tayo, tayo pa rin nagpatawa. At bakit nagpatawa? Dahil sa pananampalataya natin. Dahil kung mahina ang pananampalataya, hindi magpasya mo na. Sinaktan niya ako, iniwan na niya ako, tapos ako, okay? So, but because of faith, marunong magpakumbaba, marunong magpatawad. Dahil ang faith, remember, faith always build relationship community. Okay? Dahil pag hindi ka nagpatawad, you do not build community. You do not build relationship. Because of faith, dahil mas sinasaktan, hindi mo naisip ang sarili mo, inisip mo na ang community, the body of Christ. Dahil pag hindi ka nagpatawad, ikaw ang humiwalay sa katawan ni Kristo. Okay? So, that's why yung nakita na peace be with you, nakita ni Tomas, sabi ng Panginoon kay Tomas, put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. Do not be unbelieving, but believe. At anong sagot ni Tomas? Anong sagot? My Lord and my God. I-declaration sa kanyang i-profession of faith. My Lord and my God. My Lord, you are God, you are divine. My Lord and my God. Yung nakita na niya. Okay? At ang sabi ng Panginoon, have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed. At marami pang ginawa. Sabi nga dito, and now Jesus did many other signs in the presence of His disciples that are not written in this book. So, meron pang ginawa na hindi daw nakasulat.